So mo start as karon sa atong pagtuon, no, di sinawingan. So atong pagkatunan sa gihapon nga presong niagi mao nga bahin gyapon sa ginatawag nga pagtuo, the potential o kun mao ang ginatawag nga pagki. So ang potentiality sa tuwa mao jud dapat sa ginatuan. Mao nga importante kayo ang ginatawag nga pagtuo. Well, unang abutan pag ikasit na atong kagalingon, first of all, asa nga naayod ta permi in the sphere of God the Holy Spirit and in the goal to be like Christ. So meaning to say kung na something to confess as needed, kaganta na mao pasalamat sa Ginoo sa pagampo of seeking ourselves din nga tingog na akong pagampo. Sige, let's pray. Sin mo bala nga man, salamat Ginoo sa mga higayon sa imong mapagtulunan of seeking ourselves. Isa ka butang Ginoo nga makasabot kami o understanding Ginoo sa imong mga pagtulunan sa mga kamaturan. Mao nga nagampo kami sa teaching ministry kang confirmation of God the Holy Spirit as our divine teacher. Kay we are just an instrument Ginoo sa pag-communicate sa imong pulong. Kag mao gyapon Ginoo giving us spirituanong Ginoo of understanding sa kamaturan nga sining Ginoo mga clarification or something samot Ginoo makahatag Ginoo sang kalig-unan Ginoo of what to believe sa mga Christian life, sa Christian way of life. Kag mao gyud mo maupod Ginoo sa ginatawag nga assurance kag confidence hangtod sa eternity nga sa imong mga pulong. Gani sa imong ginagapang pasalamatan nga dili gyapon sa imong grasya nga sa imong nga pamaagi nga santa na ginasalig sa imo. Pinagis ka lang Jesus Christ we pray. Amen. Okay, so isa ka putang dinhi nga natun-an nga sa Matthew 13:31 kag 32 mao po ni naisgot gay na kaning pulong bitaw nga mustard seed. Kung unsa man siya nga bahin no, nga subong nga sa pagbase sa ginatawag nga ang pagtuo nga sa Matthew 13. Let's see. Okay. Nga mao ang basihan nga kon ang atong pagtuo do sama sa mustard seed no. Well, mao po ni dito sa habitat in comparing kay siyempre ako dili ko kuan sa farming ang particular kayo. Nga dito sa Middle East, ang mustard seed nga ginasulti dinhi nga at atong pagkabasahon dinhi. Lain na usab nga sambingay iyang giasoy kanila sa pag-ingon nga ang ginharian sa langit. Remember kaning ginatawag nga the kingdom of heaven or the kingdom of God, nagatumong ni siya sa millennium, meaning to say nga 1,000 years. Para ni sa address ni siya para sa mga Hudiyo. Hudiyo meaning mga Israelites, no. Kaya mo ni ilang ginahandom. Sama sa usa ka lugas nga mustasa nga gidala sa usa ka tawo nga gipugas niya sa iyang umah, no. Sama sa mustasa nga iyang gipugas. Now, kani sa verse 32, nga sa pagkamatuod mao ang labing diutay sa tanang mga binhi. So comparing sa tanan nga mga binhi sa panguma mao ni ang pinakagamay. Well, kung gamay ang kaning lugas sa palay, mas gamay pa din na ang mustasa. O pares karon ambot unsa nga gamay nga binhi nga inyong nakita, siyempre ang mais dako siya, no, sa panguma. Ha? Pitsay, lunga. Nga lunga, galing. Oh. Pero pinakagamay siya no. Nga nagas Ambot lang po, pastor, kaya kita magiging mustasa. Marami mga pitsay. Dako-dako lang sa pitsay. Mustasa. Oh. Pwede mo na ma-search. Okay, kita na wala kayo na ako natanaw ni siya sa Google kung unsa siya kayo kagamay nga seed no comparing sa uban. Wala ko kakuan. Pero sa kani nga senaryo, siyempre nagatanaw kita by context. Ang mustasa dinhi verse 32, diutay sa tanang mga binhi. So siya pinakagamay jud. Well, kung sa bagay ang Bible ni ang context anin tuwa sa Middle East. Kung unsa ang seedlings nila dito sa nga ilang gina-compare ni ani, gamay jud siya. Apan sa mutubo na labi pang dako kaysa mga utanon. Og mahimo nga usa ka kahoy. So mahimo siyang kahoy. So iba sa pastor, kaya ang mustasa diri, mura man siya
Magulang gamay Gulay. sa kuan sa pitsay. Gulay siya no. Maura na yung pagtubo, murag pitsay ra, murag pitsay. Pastor. Ah. So Pait lang kani. siya, pait lang siya kaunod. Oh. So dili siya mahimo nga mudako Dili nga siya kuan dili. mukahoy. Oh. Kay kani mo kahoy ni sa klase nga mustasa. Sa ano pastor kay sa kuan man ka ta kaning sa Middle East man ni nga sitting. dili yung karaan man ka ang atong ko ang Greek word man ka. So unsa siya sa Greek? Nganong inganan iyahang kuan. Pero ang translation niya din eh, Explanation. mustasa mo. Kahoy siya. Well, ang translation ni ani is mustasa pero mukahoy siya. Ug ang setting ni ani simpre ang isa ka consideration ni ani nga tuwa siya sa Middle East klase nga mustasa. Sulat ta kabalo kung unsang ang mustasa nila dito nga sa pagsulti nga sa tuwa din eh. Well, kung tanan naton sa Greek, no? Kani siya the list of all among the seeds becoming the best greatest herbs kani mustasa seed sinapi mustard. So siyempre di siya pasabot nga dili siya mag-coincide sa ato nga pamulong dili. So mao din siya very small jud siya. Be. Okay. So mustard seed very small. So man gawas niya. Pinakagamay jud siya. And attain to the height of a tree. So kung modako siya, maabot siya 10 feet. Kuyaw. And more. So maabot siya 10 feet. May sa pasilungan. So mo ni sa klase nga mustasa. Okay. So maabot siya 10 feet, magsobra. Pero sa unsa man kasobra niya, maabot na siya 15 feet. Pero ang maghimo na siyang kahoy, mahimo siya 10 feet. Mga ana ang iyang kuan, ang iyang height, no. So balik tad ni sa napod sa Cebuano 10 feet. Mao nga ang mga langgam sa kalangitan nagadugok og nagabatog, no, sa iyang mga sanga. So sa gamay sa kay nga liso, pinakagamay very small sa tanang nga mga liso. Sumudako siya hasta mo patong na ang mga langgam, no. Mga langgam no makapatong na sa iyang mga sanga. So lig-on jud siya, no. Kaya ang kwan din nga request din nga o kon ang sulti din nga unsa jud ang ato ang pagtuo. Unsa ang kinahanglan nga gauge nga naay kay sa imong mga pagtuo. Well, kung naton idagway sa salvation nga ma-save ka sa pinakagamay kayo nga pagtuo. Isa ra ka period nga gamay kayo. Mao na. So dili sa required nga dapat na totally jud nga sa pag-ila nimo sa salvation nga subong nga sa pagtuo kang Jesus Christ nga si Jesus Christ is God, no. Tapos nibay sa atong mga sala, namatay sa unod ug nabanas katalong adlaw ni kayp sa langit ug giyara sa tuang kamot sa Dios nga man. Maula na nga pagtuo period at that point of time. Dina lang taman, wala na. So sa gamay nimo nga pagtuo halos nga dili na siya makita. Kumbaga pa magtuo, mga ana lang kung katuo. Gamay ra kayo. Mo na makaluwas sa imuha. Kaya ang importante is the object of your faith. Dili nga ikaw nga kinanglang nga dako jud akong pagtuo nga unsa man mosulod ka sa simbahan. Okay na na. Nga mosulod ka sa simbahan, sige kag simba para katupin na to. Nga sulti nga sige kag simba para ang motibo nimo nga ang imong salvation dili mawala o something para madugang ang imong pagtuo nga makahold nga save ka yun nga sigurado ka nga save, no. Kay para sa amo ang silingan sa una pagsakit niya, no. Pagsakit niya nag-request siya pare. Pagkahuman nag-request po siya mga pastor. Bisan kinsa nga pastor nga kasimbahanan, na 7th day, na alliance, no. Pagkaulahi, siyempre yung people pa ko ato. Nag-request po siya sa amoa. Pag-ampo, uy, tingala ko sa among silingan nga nag-request lagi ni siya nga dili man ni siya nagasimba sa amo sa
Siyempre sa Baptist ana. Tapos kwan siya Katoliko. Kaya ang point din niya nga kung na ay eksakto nga kaluwasan sa usa ka simbahan nga sa napulo ba o 15 pa ka mga klase nga grupo nga iyang gin-invite nga kung naay tama ma-save siya. Oh. So ginatan-aw niya nga ang pagtuon niya kanang ma-impact yun nga makaagom siya og kaluwasan. Dili sa mao ana, dili mao na nga sulti para maghabok mo dako ang imong pagtuon. No, dili. Kaya ang pinaka-importante nina is the object of your faith. Meaning to say nga kung mali ang imong ginatuuhan nga gina-hold on nimo, wala jud ka impierno jud for salvation. So wala tagatuon pa sa ginatawag nga Christian way of life. Pero kung tama, sigurado jud nga langit jud ka. Mao bitaw na sulti ni Pablo nga i-check nimo ang imong ginatuuhan, the object of your faith. Nga sa pagpamatuod nga sigurado jud nga ikaw langit nun jud. Mao na nga si Pablo nga sa pagpamatuod nga ikaw is heavenly ang atong citizenship kay ginasulti niya indicative pun nga tinuod yun na mao yun ang pagtulunan, no? Mao na nga sa mga pagtuluhan dapat the object of our faith dapat na yung ginatawag nga kasiguraduhan kay ang gahom dili sa imo nga nagatuo kung unsang imong evaluation sa imong ginatuuhan kung di dira mismo sa object o kung sa imong ginatuuhan dina ang gahom, no? Nga isa ka butang by believing the Lord Jesus Christ. Wala na uban nga pamagi. Wherein nga sa uban nga ang ilang kasiguraduhan pod nga dapat maghimo sila righteousness in order to be saved. No? Siyempre, naapo na sila mo gamit ng teksto. Kag kita naapo mo gamit ng teksto nga by faith alone in Christ alone. No? Kaya ang tanang grasya lang na sa Diyos eh. So, meaning to say nga maghimo kag righteousness kung luwas ka na. Dili in order to be saved. Kaya ang salvation is pagtuo lang kay kinsa man din naghimo og kaluwasan nga naay kita ginatawag nga forgiveness of sin nga katirgad sumay sa God the Father. Si Jesus Christ. Unsay buti pasabot kasi Jesus Christ nagbayad sa atong mga sala. Mao na nga atong sala was forgiven by God the Father. Para sa karon mabasa nato sa 1 John 2:2. Bita nato sa 1 John 2:2. Mao na nga dili issue ang sala sa salvation. Nga kung ang sala mao ang nagababag sa ato ang kaluwasan. Kay remember ang Dios is holy. 1 John 2:2. He is the propitiation for our sins and not for ours only but also for the sins of the world. But pasabutan ni sa Cebuano nga og siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa ato ang mga sala. Si Jesus Christ mao ang halad para sa ato ang mga sala. Meaning to say nga gimbayaran niya ang ato ang mga sala sa God the Father og dili lamang sa atoa kundi tungod sa iya sa tibok nga kalibutan. So dili lamang sa atoa o kung sa ilaha nga gisulat ni Gianni nga mga tumuloo kung dili sa tibok nga kalibutan. Buti pasabot nga bisan dili siya luwas, dili siya nahimong Christian, dili siya nitoo, ang iyang sala ginpasaylo na. Mao na ang salvation is by faith. Dili sa ato ang paningkamot nga mahimo kitang matarong sa tubangan sa Dios. Kay ngano? Tungod kay ang atong bunga nga makasasala is sinful gihapon. Ang bunga nato nga makasasala, halimbawa dili siya saved. Tapos maghimo siya katarong in order to be saved. No. Dili gihapon siya makahimo og ginatawag nga perfect righteousness tungod kay siya is sinner. Sa tuwa pa ang bunga sa iyang pagkamakasasala, sala gihapon. So dili perfect, mao na nga dili siya acceptable to God the Father. Ang acceptable to God the Father nga pagbayad sa atong mga sala, pinaagi kang Jesus Christ, siya lang. Kay ngano nga nadawat siya sa Dios nga Amahan, tungod kay si Jesus Christ is sinless.
wala siya'y sala, wala siya'y old sin nature. Buti pasabot nga ang tanan nga katawan sa tibuok kalibutan, luwas kang Jesus Christ, is sinful, makasasala jud. So kung unsa man ang imong himuon in order to be saved, nga asa making yourself nga righteous kastabangan sa Dios, dili na siya mahimo. Tungod kay as sinner, ang bunga sinful gyapon, sala gyapon. Mao bito nga ang paagi sang kalawasan is through the Lord Jesus Christ. Sa iya lang. Pinaagi lang din sa iya, ha. Mao bitaw ng 1 John 2 nga siya ang halad sa pagpasiguli tungod sa ato ang mga sala. Siya lang jud ang halad. Excuse pastor. Oh. Yung dalawa pala yung gi-research na ko ba? Mm. May mustard tree, may mustard plant po siya pala. Mo. So yung ginin dyan sa Bible is tree. Hindi siya kagaya yung sinabi ko na plants na vegetable. No. So tree pala yun siya. Sa Google siya na search. Google ko siya. So ang kuan ana sa mustard seed, nga pag-search nimo sa Google, kung mustard plant siya. So sabagay nakita po na ako na kung mustard plant siya, asa na siya nga nasod. Okay, ang pangutana sa concerning sa Bible nga dito sa Middle East, na may mustard plant sa ilaha? Ngano nga ang present niya is mustard ring nga mahimong kahoy, mustard tree. Tapos kita mo ra ba siya sa garden? Yung ariyang yang ako ano. Sa garden siya gitanom, ari oh. Taas gid siya dako gid siya. Tapos gamay siguro siya nga seeds tapos mudako siya. Oh. Tree siya kasi may plant yung definition niya pala. May tree siya at saka yung plant. Ang plant gamay. Oh, mustard seed tree. How long does it take for a mustard seed to grow in a tree? What does a mustard tree look like? So duha ka klase siya. Duha di ay sa Mustard plant, og katong mustard tree. tree. So tree man iyang ginamin nga gagmay kay siya kuan ka nang Kag isa po din maunay. It is larger than the garden plant and becomes a tree. So garden plant siya. Ano siya din nga garden plant ka ng mustard plant? Tapos nahimo siyang tree. So mao po nang pagpupakutana kung unsa klase na siya nga tanom, asa siya klase nga tanom na dito ba sa lahi nga nasod nga dili siya biblical nga dito sa Middle East. Ha? Middle East gina sa pastor kay kadalasan kasi hindi na example ni Christ ang para ang dira lang man kadalasan kung maintindihan nila, di ba? Ang butang ko pasabot ka ng imong research nga mustard nga plant or mustard siya nga tree. Pang Middle East ba na siya? Ang mura mo siya pastor. What is the mustard tree mean in the Bible? Ana, So ibig sabihin din na sa Bible? Okay. Oh, according sa Bible. So kanang mustard plant, siya mo dako nga kahoy. Dako gid siya pastor, naa say feet Mustard plant. tree. Ang mustard tree, Ang mustard tree Mo naa dako. siya feet. Oh, naa Oh, siya mga- pinaka-feet. mga 10 feet siya eh. Hindi, nakita na ko din eh. Nakita na ko sa kwan. Ganyan, nakita ko man to pila ka feet siya. Mao lang gitong pinaka-smallest sa ilang nga panahon. Oh. Kay parehas karon, porte na ba yung brighta ng mga tao karon, no? Mga technology, ana. Diba? Kana natural siya nga mustard seed eh. Oh. Comparing po sa uban nga Sa mga una natural nga pod. panahon. Sa una nilang panahon, karon kay pagagmayay na magid sa pastor, kana jud ta tinuod jud siyang gagmay. Siyempre ang atong una-una ibutang nato dito sa time, sa ana nga time, no. Nga ginatawag nga mustard seed, no. So kay ang modern nga gibutang ya dira 20 to 30 feet, pero diri kay tiyer mga 10 feet o mga 3 meters. Munang kadako sang mustard seed. What is mana? Research po ang mana. Actually natun-an ako nga kanang mana. Abi nimo ang mana sa Bible? Sa kay balo ko duha ka klase, tapos nutritious na siya murag cake. Kung sa tuwa karon nga panahon cake na siya. In other words, nga kanang mana murag ginaluto ka na. Okay. So sama sa mustard seed, mustard tree siya or mustard
plant pero tree jud siya no kay mokahoy man siya. Mokahoy, mudako siya. Now, sama ra agud sa pagtanom. Pagtanom, normally magtubo siya. Kay comparing sa atong ginatawag nga sa atong nga pagtuo, the object of our faith mo ang pinaka-importante nga sa atong pagtuo. No. So pagtubo niya na normally, mahimo siya kahoy lig-on. Mao muna dapat ang atong pagtuo. Meaning to say nga ang kahoy kanang mustard plant, mustard tree. Pagtanom ni ana, dili man lang nimo na dira na pasagdan na sa gamay, di ba? Dapat kumbaga pa sa ato aron para magbugana siya nga ma-reach out niya ang maximum sa iyang span sa iyang pagkakahoy nga siyang pagtubo. Di ba ginaabunaw na? O di ka Abot lang sa ilang panahon pastor. o sa ato karon. Sa to karon kay less na. Pero sa ila dito, kung sa unsa man nga klima nila dito, simpre comparing pod kung unsa ang pagtubo, di ba dapat maulanan na siya, mabunyagan para sa ginatawag nga normal nga pagtubo. Well, kay ang gibutang dinhi naa siya sa kwan eh. Kumbaga pa naa siya sa garden. Be, naa siya sa garden. Okay. So ginapaklaro nako dinhi nga naa siya sa garden. So imod yun na siyang atimanon. In other words nga sa context sa ilang setting dito nga kung itanom mo siya sa disyerto, di siya motubo. So naa siya sa garden nga naa ang pag-atiman. So meaning to say nga sa ato ang pagtuo, meaning to say nga sa atong pagtuo dapat bunyagan jud nato og pagtulunan kay atimanon kay meaning to say nga importante sa pagtuo is the object of your faith. Kung wala kay ginatuohan, walay pagtuo nga mahitabo, walay pulos. Kay ngano man kay wala mo ang comparison na din nga sulti sa mga disciples ni Jesus Christ nga Ginoo, tambaki kog pagtuo. Dili pwede mahimo na. Nga unsa man nga naipagtuan ni tapos itambak sa iya or padako ng iyang pagtuo. No, dili pwede mahitabo na. Sa to pa nga ang object of our faith maong pinakaimportante. Meaning to say nga mulambo nga makahoy ang imong pagtuo, nga muligon ang imong pagtuo tungod sa imong ginatuohan. So kung unsa imong ginatuohan sa ginatawag nato nga Bible doctrine tapos ginatuohan nimo tapos ma-apply sa imong kinabuhi, mao na kaligon ang imong pagtuo. Sa to pa, kung walay kaligunan ang imong ginatuohan, which is the object of your faith, mahuyang ka. In other words, nga kung naay uban nga pagtulunan, madala jud ka. Wala kay kaligunan. Manasulti pod sa kay Peter ba na nga in season or out of season, madipinsahan jud nimo, mapalig-on jud nimo ang imong pagtuo. Mapalig-on jud nimo ang imong pagtuo. Mao na ang gahom naa sa imong ginatuhan, the object of your faith. Nga dina sa kay Jesus Christ. May tanaw na to. Dere sa Hebrews chapter 12. Sa Hebrews. Well, nabisan kini siya naa sa ginatawag nga sa Israelite nga pagtulunan. Pero naghatag og kaligunan. May tanaw na to sa Hebrews chapter 12 verse 2. See. Hebrews 12. Yeah. Nga nagatutok kang Hesus. Nga nagatutok kang Hesus. Ang magbubuhat og ang maghihingpit sa atong pagtuo. Si Jesus Christ is the finisher and the author of our faith. Dira dapat nakasentro of knowing who Christ is, who for the joy that was set before us, nga gibutang sa iyang atubangan, nagaanto sa cross, nga nagatamay sa kaulawan og milingkod sa tuong kamot sa trono sa Dios. Remember nga pagbayan ni Jesus Christ sa ato ang mga sala, namatay siya sa unod ug nabanaw sa katulong nga adlaw, di kayab sa langit ug naa sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. No, sa tuong kamot sa trono sa Dios. Nga bisan si Stephen, Esteban, ana,
nga pag persecute sa iya nga gipatay sa pinagi sa bato, nakita po niya si Jesus Christ nga naa sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Mao nang pamatuon ni Pablo nga sa kaluwasan nga ginasulti niya nga indikatipon nga tinuod na maod yun na. Mao na nga daghan ang nituo sa kana nga panahon bahin sa tawo nga Christianity nga nagapamatuod si Pablo nga maod yun na ang nahitabo kang Jesus Christ, no. Kag remember, we have the mind of Christ nga sa ginatawag nga pagtubo nga sa kaligunan. We have the mind of Christ. Kina ansa na sa una sa kuha nga paano ka na ay mind ni Christ nga sulti ni Isaiah bato nga my thought is not your thought, your ways is not my ways. Karon kay nagsulti po si Pablo nga we have the mind of Christ nga dapat kay ngano man tungod kay naay pagtulunan ang isa ka tumulo o kung ang isa ka Christian wala siya mind ni Christ kung wala siya Bible doctrine nga naa sa iyahang ginatawag nga spiritual heart. Wala. Kay ang pagtubo sa pagkakristohanon dili lang sulti nga moadto kag simbahan. Paras karon kay Domingo adto og simbahan. Tapos unsa na dito mo kanta. Tapos unsa mo pray. Tapos maminaw og halimbawa Sunday school. Tapos ipa-interpret og Sunday school nga imuha ni wala po nakakat-on, wala po kahibalo. Maminaw og wali. Sulti pa na nga anindot wali ni pastor kay kanang kuan kay kanang katawanan o something nga ma-enjoy ka. Nga dapat ang pagtulunan naa sa ginatawag nga Bible doctrine. Mao na maghatag og kaligon sa ginatawag nga Christian way of life, sa kaligon sa ginatawag nga spiritual growth sa Kristiyano nga pagkinabuhi. But nga sabot nga kung walay pagtulunan, walay pagtubo. Kung walay Bible doctrine, walay pagtubo. Kay mao nang mag-hold sa imuha sa eternity, sa imong assurance. Unsa may but pasabot nimo nga eternally secured ka tungod kay sigag simba, dili pwede na may tamo. Dapat na adyo kay ginatawag nga Bible doctrine. We have the mind of Christ. Well, mabasa nato na siya sa 1 Corinthians. 1 Corinthians 2:16 ba? Okay, tama siya. Kay kinsa ba ang nakaila sa hunahuna sa Ginoo? Kinsa ba nakaila? Aron nga pagtudlo kaniya. Apan kita nagabaton sa panghuna-huna ni Kristo. Kay si Pablo ani sa Corinto, sige ni siyag tudlo na. So sa iyang ginatudloan nga nag-grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ, na anay panghuna-huna ni Kristo. Unsa ba yung nauna ni Kristo? Kung unsa ang naa sa Amahan, mao po na ang naa sa iyaha. Sa to apa? Sa sige nimo pagtuon, mailhan nimo kung kinsa ang Dios. Mao na nagatuon kita sa ginatawag nga ang kinaiyasang Dios. Mo na nakilala nato kung unsang ato ang Dios o usa ni ana sa kaluwasan. Mao na nga naa kay pagsabot na mga pag-intindi, spiritual understanding bahin sa pulong sa Dios. Kay kung walay pagtulunan o kung walay balaan nga espiritu nga we are sealed by God the Holy Spirit, wala joy pagsabot, walay pag-intindi sa pulong sa Dios sa mga pagtulunan. Wala. Mo na nga dili tanan nga ginatawag nga so-called Christians nga naay Bible nakasabot sa iyang mga pagtulunan. Wala. Walay pagsabot din na. Mo na nga we have the mind of Christ, then the Holy Spirit witness in our human spirit that we are children of God. Meaning to say nga we are spiritually, positionally naa in Christ. Ito nga positional truth of being in Christ. No?
So amo nang kasiguruhan sa ginataw nga sa mga tawag nga pagtulunan. Bisan man ni sa Romans chapter 10 verse 17. Subong nga ginatawag naton din ang ginatawag nga pagtuo. Romans chapter 10 verse 17. Sa ingon ni ini, ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog by hearing ug ang pagpatalinghog sa pulong sa Dios. So dili sa tuwa nga pamagi. Ang pagtuo naadyo sa pagpaminaw. Well, kung tanaw nimo ni ang The Book of Romans, wala pa may Bible sa una. Wala pa pagbasa. Kung sa bagay na naay ginatawag nga Old Testament. Pero kung unsa man ilang ginatuohan, nagagikan jud sa ginatawag nga pagpatalinhog sa pulong ni Kristo sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. So sa tuwa pa kung walay kung walay pagtuon pinaagi sa pagpaminaw sa mga tudlo ni Pablo. By the way kanisa epistle ni Pablo sa mga taga Corinto nga mga Christians dito. Kung walay pagpaminaw, walay pagtulunan. Sa unsa man nga pamagi o kung nagbasa pares karon sa tuwa sa ginatawag nga pagbasa sa pulong sa Dios. Walay object. Mao gani nga sa pagkakaroon na ginatawag nga pastor teacher para sa sa pag-atiman sa ginatawag nga daflak o kon sa mga karniro o kon sa iyang mga nagtuon para mapalig-on ang ginatawag nga pagtuluhan. Nga dili nga kung tanaw naton nga normally nga mga hitabo karon nga nag-adto lang simbahan. Pag-abot dito unsa may ginhimo nga kulang ang pagtulunan sige lag kanta. Walay pagtulunan. Ginatawag nga mga doctrinally sound nga mga pagtulunan. Bisan karon gani. For clarification purposes, tapos usahay. Unang wali. Okay. For clarification man sa wali. Murag support. Mag-ana ba? Na kay mag-anong pwede ka mag Okay, meaning to say nga, pag wali kay wala may question din na, dadon nila sa Sunday school. Pero nawala na. Gamay kay pastor, kay usahay, reporting na lang. Pusulian na, wala na. I don't know kung unsa ka ang reason o siya. Siyempre, dapat sina ang interest sang membro o kung sa mga naa sa sulod, ang interest unta nila naunta sa pagtulunan. So, proceed. Time sa ilang kuan, dako kayang time sa ilang Murag worship. Bible. Dili, maliit lang pastor. Oo. Kuan ang kanta nila short lang. And then diretso dayon sa pulong. Tapos mag Sunday school ito, dugay siya. Di pud kaayo. Di pud kayo. Okay. Wali dugay. Sa wali Okay. dugay ka lang siya lang gid ang kuan, wala interaction. Kay sa tuwa dire lahi man kay diretso man. Ang aton nga ang expenses naton sa pagtuon na jud sa Bible. Tuon jud atong kaya jud dira jud ang kumbira. Okay. So to increase our faith unsa man day para madugang atong pagtuo kung mo-increase mo tubo dapat na ipagtuon sa pulong sa Dios. Kung mahimo jud na jud pagtuon sa pulong sa Dios. Kung walay pagtulunan ang imong pagsalig wala hina. So ang pagpatubo o pagdugang sa atong pagtuo kinahanglan na ipagtuon. Kag damor nga nagatuon ka, damor ang imong pagsalig sa Dios. Kay ang pagtulunan naman pagkilala sa iya. So mao na nga walay pagsuod sa isa ka tawo kung dili mo siya kilala para bisang imong silingan, kung dili mo walay closeness din na, walay intimacy din na kung walay ginatawag nga pagtulunan o kung sa pagkilala sa iya. Mao po na sa Ginoo. Unsa may mga tawo ron nga karon nga Domingo nagadto sa simbahan? Unsa ba ila di ay unsa ba ang naa sa ilaha? Naa ba ang ilang gugma sa Dios o something o somewhat ba nga ang ilang pagsalig naa sa Dios? Ay mo nang nayag daw kay
Tapos halimbawa Domingo kasagaran, Domingo ra ba ang maadto simbahan? Dira na ra ba ang pagtagad? Tapos sa uban, halimbawa karon bisan simple kasagaran pag Miyerkules prayer meeting. Kung mag Friday na ay natawag nga mga Bible studies so unsa. Nga dapat para sa tuwa dapat na kay personal studies ng imuha jud. No? Pagtapos siyempre na ginatawag nga pagtuon karon sa pagtudlo bayan sa pulong sa Dios. Nga asa nga damor nga nagatuon ka, damor nga naa ang imong pagsalig sa Dios no matter what sa imong kahimtang sa kinabuhi. Muna nga kung nakita pag-ila sa ginatawag nga kinaiya ni Jesus Christ, the more we know, dapat dira pamagi sa iyang mga pulong. Wala may ubang pagtulunan ng bahin kan Jesus Christ kundi sa iyang mga pulong sa ginatawag nato karon nga Bible. Now, pagtuo. Okay, aring pagtuo. Ang pagtuo dira jud mapadayag ang ginatawag nga pagkagamhanan sa Dios sa pagtuo. No? Dira makita ang kagamhanan sa Dios. Kaya ang pagtuo na jud na sa buhat. Mabasa nato sa Roma chapter 1 verse 16. May Roma chapter 1 verse 16. Sulti ni Pablo. Hindumno nato nga si Pablo nagasulti gina permi nga na sa ginatawag nga indicative mode. Nga kani siya tinuod jud. Mao ni. Nya sulti niya kung kay dili ko iga kaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga motuo una sa tanan sa Hudiyo ug ingon man sa Grisyahanon o kon sa mga hintil para sa tuwa. Kaya ang unang pagtamod jud nga sa pagkilala kan Jesus Christ dira jud sa mga Hudiyo, no? Sa mga Hudiyo. Kay ngano man kay si Jesus Christ Hudiyo. Kag ang Misaya para jud sa mga Hudiyo, dili siya para sa mga hintil, kundi para sa Hudiyo. Mao na nga kung atong tanawon sa ginatawag nga sa John chapter 11 kag verse 12 nga he came to his own, no? But pasabot nga niadto siya o kung nagpakatao si Jesus Christ para sa iyang mga kasimanwa o kung sa mga Israelites, he came to his own as their Messiah, but his own receive him not. Wala nila gidawat si Jesus as their Christ o kung ilahang Mesiyas, mo to gilansang nila sa ibabaw sa cross. Sa verse 12, but as many as receive him, nga mituo nga siya Mesiyas para sa iyang mga disciples, pila to mga 5,000, no? Nga ang mituo sa iya, but as many as receive him as their Messiah, he give them power to become the sons of God, even to those who believe. Believe ang gingamit niyo, receive pa rin na. Juan, ang receive ana equal gyapon na siya sa ginatawag nga believing. Kay gindawat, but pasabot nga gindawat nila, meaning nituo ko nga ikaw Mesiyas. Kuan siguro pastor kay naman gud siya personal anak nga tayo. Oo. Karon man gud dili na man gud kay believe na man gud ta kay wala man gud siya. Wala may nakita. Oh, wala. Ito man gud nga tayo. Pero context to context man gud that time. Naman gud siya personal. Pero equivalent gihapon ang pagsulti nga receiving him as their Messiah, kinituo sila nga siya ilang Mesiyas. So tantamon siya ba sa ginatawag nga believing gihapon, ang ginatawag nga pag-receive. Pwede ba nga dawaton mong isa ka tawo kung dili mo ginatuuhan nga siya mauna? Naman pastor puro piki lang. O dili wala sa nito. O kana lang. Wala sa nito. Bot pasabot. Kaya ginabutang nako nga ang receiving is equivalent siya sa pagtuo. Gindawat sa tuwa pa ginreceive ni Peter si Jesus as their Messiah, mao nang di sa gustong ipalansang sa cross. Mao nang gawa sa ginatawag nga pagtuo ni Peter. No? Lahi siya nga pamulong pero equivalent gyapon siya nga buti pasabot sa receiving o sa pagtuo.
Kay even to those who believe in His name. Bisan pa katong dituo sa iya nga mga Israelites, nga bisan wala sila kakita kang Jesus Christ. Kay siyempre after siyang resurrection, ni asensya, tuwa na siya sa langit, pero naagyapon pa mito sa iya by not seeing kay Jesus Christ hangtod sa 70 AD. Amo nang hitabo. Okay. So, mo nang Romans chapter 1 verse 17. Kay it is the power of God unto salvation. Hama ko na sulti ni Pablo. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe it sa kay Jesus Christ. Bisan sa tuaron. Kay kanil siya nasulat ni Pablo sa the book of Romans. So may salvation yun sa mga mensahe ni Pablo. Kay mao ni ay. Kung nakita sa time ni Pablo nga sa pagsulat niya ni ani, nga nagasulti nga it is the power of God unto salvation. Dali ba siya tuuhan? Kay kung nakita sa time ni Pablo nga wala kita nga mga Gentiles, wala kita kakita kan Jesus Christ. Budali ba kita mo tuo nga kanang ginawali niya mao ang para sa kaluwasan? Kay comparing nga murag parehas lang gyapon sa tuaron. Kang maod yun na ang tinuod. Kay ngano man kay ginabase po nako ni sa uban pon nga nagasulti pon nga ang ilang ginatuohan tinuod pon kuno eh. Gani na pastor kay. Duol-duol ro man gud sila pastor kay. Kana sila mga living man gud na sila nga mga witness. Kaning si Pablo. Diba? Mga living witness ba? Tapos ang mga sitwasyon, ang mga hitabo, murag ang katong mga buhi atong higayuna, sikat naman jud kaayo. Kung titingnan mo nagalupok ang mga istorya ba. So, tapos na pag nagpatuod sa ila nga tinuod jud nakita nila ana. Damor pa jud. Pero ang nagapaminaw, igo na lang mo maminaw. Oo, By hearing. Naa naman gud sila nadungog daan. Pero wala nila na-confirm nakita. pag yun. Oo, na-confirm jud nila. Nga ako mismo nakita ko gid dito. Ako nakakita. Oo, kay ana nga dool pa man gud kay bisan silang Pedro di ba buhi pa man. Pero halimbawa karon sulti po si Pedro. Kay wala kita nakakita. O ang ginasultian po nila sa ilang time wala po nakakita. Basta-basta po mo to. Kay kani kung yun na to Romans. Roma. Nya ato nga time. Butang ra nato sa situation ba nga. Sa nahitabo si Christ nga gikuan sa 30 AD. Israel. Sa Israel. Ang Roma, kung darang mo sa mapa, Ang Rome. layo na sa dool. Siyempre, Be. puro kay ang So kasikbit lang gid sila nga country kung kita Rome. Di puro ba, galing kay kasikbit kwan lang manggon raw. Kani manggon sa time ni Paul, na-conquer manggon sang Rome ang dako nga area sa Pero not Middle East. ang country lang. Pero naa dyan si parit nga country nga Roma. Mo man Nga Rome, sa Rome, mga Christian sa Rome. Di ba? Di, Roma god. kaya ang point- Sabihin Roma, country man nga Rome, di ba? Kaya ang point nako sa Rome nga mga Christian dito sa Rome. Kaya ang point nako din nga sila nga ginasultian pod ni Pablo o halimbawa kay Peter pod. Wala sila kakita kang Christ. Pero nituo sila mao lang ng proving ani mao ni. Kay gasulti pod yun si Pablo bisan pa sa kay Peter nga tinuod yun na nga hitabo. So hindi siya matawag nga chismis. Tinuod yun na. Kay mao ni magadala sa ilam mo hangtod sa eternity. Lupog kayang istorya. Kay paras na karon din siyempre kada sikta, kada denomination nagasulti nga tinuod yun mo. Kita nagasulti nga tinuod. Sila dra nga kwan. Alliance gasulti tinuod, Baptist gasulti tinuod, Katoliko gasulti tinuod. Ano giingon ako kung igsoon nga mura man na. So ang proving ana din na asa man unsa man. Mao na dapat nga sa pag-ila din nga it is the power of God unto salvation to everyone that believe. Kay gadugay nagawater down ang nagalasaw na gadugay ang pag-ila sa pagkilala sa salvation Mao na nga daghan ang nagatuo
sa pagkakaroon na by their own sa ila nga pamaagi nga ang kaluwasan dapat mag-earn sila og righteousness. Pero dili sa righteousness nga perfect. Kay dapat sa pag-ila din na nga ang righteousness ng Dios is perfect, so nag-demand siya og perfect righteousness. Asa karon maka-earn ang tao og perfect nga righteousness? Nga sinner man ang tao. But pasabot ang righteousness niya, produkto gyapon siya sang pagka-sinner. So dili siya acceptable sa God the Father. Mao na nga si Jesus Christ lang pamagi sa kaluwasan kay nga naman kay ang righteousness ni Jesus Christ nga sinless siya, perfect yun, kay wala siya old sin nature, sinless siya. Ah, Ay, mapa ka, pastor. wala ko diri kwan. Ay, mapa. Hindi ko makita ka. Map o Ang Rome nasa sa ibabaw sa Italy. Ang Rome. gra. Oh. Saan pa pala? Kani kay naa sa mapa ho sa Bible sa ESV. Map o. Ay, saan gani na ito? Pangitana di, pangitana di. Ang unsa? Oh. So Romans 1:16, pamato ni Pablo, it is the power of God for salvation. Mao din ang pamato ni Pablo. Mao na sulti ni Pablo nga halimbawa sa 1 Corinthians chapter 15. Sulti niya, kung si Jesus Christ wala dili day mo na. Mao ni ay, kung walay pagkabanhaw, but pasabot nga si Jesus Christ wala na banhaw, then kaluluoy kay ta. Pa-impierno jud ta. Kay kanang mga tumulo dira sa 1 Corinthians nagisulat ni Pablo chapter 15. Primero nituo sila nga naay pagkabanhaw. Karon kay nakuan man sila kanang tawag ni kanang natudloan sila sang halimbawa kaning mga Sadducees nga wala nagatuo na naay pagkabanhaw. Mga pari nga Sadducees sa Israel. So nituo na po sila nga walay pagkabanhaw. Pastor, pwede ko mo interact, pastor. Kana magong pagkabanhaw, pastor. Sa Old Testament, sa time nila ni Elijah, ang pagkabanhaw sa ila nga time, okay lang sa ila. Di ba? Na ay katong patay nga gibanhaw tong bata. Tama man no? Kung tanaw na to manggod ang Biblia, na magoy black. Ani, kuan na correction. Years ba? Correction mao ni ay. Ang pulong lang gigamit pagkabanhaw. Pero kana siya is resuscitation. O sige, buta na nato anak. Basta dili sa una ko na ianong resuscitation. Yung point ko lang doon, usahay manggod ang uban, magbasa manggod og Biblia. Abi nilag isa ka adlaw lang ang gap. Ang point ko lang doon, sa ka-time sa Elijah, hindi ko na nahibalaan kung kang Isaya ba na abay banhaw nga nahitabo. Sa time nila ni sa pagkasunod-sunod ng Biblia ha, ang nabalaan ko lang nga naay pagkabanhaw dito lang sa time ni Elijah. Then pagka the rest dito sa katuganing Malakay, hindi ko pa nabasa kasi naapa ko sa period karon sa 1st and 2nd Samuel. Basi nag-review manggod ko no. So no, ang banhaw dito is kato lang nga time. Pag abot manggod sa Mateo, di ba 400 years, 400 pagid nga years ang gap bago nag-abot ang Mateo. No, tanaw na to no. So walay nahitabo dito. Wala pud sila'y pagka na-amaze yung si Lazaro nga gibanhaw ni Kristo mismo. Di ba? Kung titingnan mo ha, yung word nga banhaw ha. Oh. Yung word nga banhaw, nakita ko lang, nabasahan ko lang ulit. Tong time na nga si Lazaro gibanhaw. Pero silent din ang Bible. Kay anak nga time, dili same person sa panahon ni Elijah. Ibig sabihin, bagong tao na pod sa panahon ni Kristo. Ang point ko lang dire, ang pagkabanhaw nila, wala man sila na hibulong no nga nabanhaw si Lazaro. Oh. Nagkaroon na pod og banhaw sa time nga si Christ gilansang sa krus. Di ba tama? Ni uyog, ni abli ang mga pultahan sa mga lugnanan. Ug naay pagkabanhaw nga nahitabo. Oh, tama. So wala din, silent din ang Bible kung anong nangyari, kung naabay chaos nga nahitabo, After sina pagkaratol. Then ito namang si Christ nga nibanhaw sa iyang kaugalingon nga walay nagbanhaw niya.
Unlike sa kang Lazaro, siya ang may banhaw. Tama? Naay person ba? Samantala kang Kristo, siya ang may banhaw Nga wala may nakita. sa iyang kaugalingon. Sa iyang kaugalingon lang. Di ba? Ana lang ang pagkalahi. Kasi yung banhaw sa kanila, kung ako lang, Naay nagamit. naay nagbanhaw nagbanhaw nila. siya. Naay person nga nagamit nila. Nga makita. Nga makita. Naay nagamit. Pero yun sa time manggod kang Christ manggod, siya mismo ang nagbanhaw sa iyang kaugalingon. Nga walay person nga nagbanhaw sa iyan. Nga nagbanhaw sa iya. And then, gituman lang niya, ang giingon niya nga sa katulo ka adlaw, magbuhi siya. Tapos nagkaroon na pud og banhaw, nga nakita ko, yung kay Pablo na. Yung kay Pablo gud nga nag-ato sila sa upper room sa second story tapos may batanon dito nga nahulog. Di ba? Na may nakita tapos katulugo na makaing batanon, nahulog siya sa ubos, namatay. Di ba namatay and then gibanhaw. Ang sulti sa Bible namatay jud. I don't know kasi Kay usay mga pamulong dra natulog lang eh. ay hindi ko rin anong pastor. Pero- banhaw man gid ang word. Pero kung sa bagay kay second floor god, So, siguro ang banhaw, dili, tama ka, may point ka, pastor. Ibig sabihin, nahimata lang siguro tong batanon, pero wala siya gilubong sa yuta. Kaya Wala. nahulog man siya dayon, tapos nabuhi man gibuhi. nabuhi man siya, siguro, gi-revive lang, pero ang pagka-banhaw man gud ring nga word is, naagi gud siya og lubong. Di ba, pastor? Lubong ba? Lubong. Ang akong pagkaintindi, si Kristo, gilubong man gud siya. Di ba? Banhaw. O, katong si Lazaro is 3 days. I don't know lang tong si Christ nga nagbanha, namatay po tong babae nga bago pa siya nag-preach. Wala to gilubong. Wala to gilubong, di Wala. ba? Di ba Wala. nag-adto sila nga naghilak na tapos babae. Murag gihaya lang siya sa Murag gihaya na katre. siya, murag bagong patay lang siya. Tapos gipabangon tapos hingkaon siya, di ba? Yung babae. Mayroon din ganyan, di ba? May senaryo doon. Nana. Ang yun lang ang kaibahan. Si Kristo nabanhaw siya mismo sa iyang kaugalingon. Walay nagpabanhaw niya. Siya mismo sa iyang kaugalingon. And then si Pablo din may point ka rin doon kasi hindi nangyari, nahulog lang yon. So bago lang. So di lang ta kahibalo sa ato ang English naton nga translation. Kay kung makita siguro naton sa original, base lang tog nakuyapan o ano lang tabang. Ang problema lang kay ang pulong dira sa Bible, halimbawa sa English, puros tanan resurrection. Walay word na nga resuscitation. Kay mao maning point nga dapat ang una jud nga paggamit og resurrection nga pagkabanhaw o nga representing sa mga katawan sa tibuok kalibutan, si Christ jud ang una nga sa pagkabanhaw. Dili sa pwede nga minag-una sa iya nga magkadto sa God the Father nga sa pagdaog og kamatayon. Pastor, Dili ang resuscitation baya sa medical pastor iba. namatay tapos gibuhi. Hindi. Gitabang lang gid siya. Imatsunon lang. Then gitabang, then namatay. Dili. Yes. Kita na to kung ano man ang ilang mga definition. Di, Pero sa Bible, namatay jud siya paras kay Lazarus, gilubong jud tapos gibuhi pag-usab. tingnan natin pastor. Then after ni ana na gipatay na pud siya. Mo pulong sa resuscitation nga paggamit. Asa gid kayo? Basta karon kay Lazarus sa ginatawag nga paggamit og resuscitation. Sa ginatawag nga mga medical term unsa man. Kung unsa man nga terminology ang gamiton dira og dili resuscitation, pero si Lazarus namatay, nabanhaw, pagkahuman, napatay sa pag-usab. Ang kwan jud dira is patay jud siya na. Patay Kasi jud siya tulog dyan. adlaw na baya siya. Kung ano na sa state Oo, of decomposition na siya, di ba tama ka wala man kay siya. siyempre ang senaryo ana na pag ano siya, pagpatay sa iyaha, nga klaro nga patay siya. Pagkahuman sa tulo ka adlaw, siyempre wala siya kinaon. Wala siya gikaon. Wala jud siya. Oo. Kanang Kaya lang resuscitation na ginaingon ako siya pastor. Between life and death na siya nga gintabang. Ibig sabihin 50-50 pa. 50-50 pa Oo. siya. Conscious pa siya. Conscious pa siya. Wala pa gyud siya sa period. Oo. Nga gin-declare na gyud siya Nga patay. nga patay na gyud. Wala pa siya gin-declare nga ginpatay. Pero kung tanaw na po sa dictionary, patay jud siya, tapos or unconscious, mo nang resuscitation, resuscitate, tapos gibuhi. Patay jud siya. So kung sa mga terminology, kung dili siya, alimbawa lang, for in case anak sa paggamit sa pamulong, kung dili siya resuscitate, then patay jud siya. Patay gyud siya. Patay jud siya. Patay man gyud siya. Oh. Mao na nga
Sa usa ka butang walay nauna nga na-resurrect sa paggamit nga pulong nga resurrect kay nga atong pagkabanaw. Walay tao nga na-resurrect nga sama kan Jesus Christ. Nga unsa buti pasabot nga napatay siya si Jesus Christ tapos nabuhi siya pag-usab og dili na mamatay. Mao nang resurrection jud nga pamulong. So kung magluwas niya ana, kung dili resuscitation ang pamulong nga ang tao namatay tapos gibuhi pag-usab pero mamatay na pud usab, dili sa resurrection. Kung unsa man nga pamulong nga gamiton din na, siyempre gagamit ang eksakto nga mga pamulong. Basta nga tuwa lang dira nga ana agyoy gilubong man gud siya. Okay, lubong man jud Gilubong 3 man days gud so siya, man jud patay siya. wala na Oo. wala na animo, wala na. Kay Patay. katong sa kang Elijah. Ingon siya, yung anak dito nakuan lang, di ba? Wala gito ingon siya nga nalubong pa. Pero kani man gud siya nga word is lubong gid siya. Lubong jud. O halimbawa sa kay Lazarus, klaro jud kayo. Kay ang point ana mao ni sa unsa man nga mabagay mga prophecies nga naa sa Bible nga nagatumong kang Jesus Christ nga fulfillment, wala may naguna ni ana. Siya jud ang una, si Jesus Christ jud ang una. Pras ng resurrection. Dili pwede nga may mag-una sa iya nga representing sang human, sang tao, palangit. Dili pwede. Kaya kung may nag-una kay Jesus Christ, then qualified to siya, perfecto. Mo na nga ang pagkamatarong, mga sulti nga, ang pagkamatarong, naa kang Jesus Christ, dira makita, kay nga naman, kay kung ang pagkamatarong na pinaagi sa pagbuhat sa sa ginatawag nga paghimo sa mosaiklo, then, walay pulos ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross. Unsay pulos ato? Kaya ang kamatayon ni Jesus Christ nga pagbayad sa atong mga sala is after sa mosaiklo. Siguro pastor ang pagkamatay ni Lazaro, diri lang ay pagkabuhay, diri lang gito sa balik pastor. Dili parehas ni Christ. Ato silent naman, wala man sinabi na ano, si Kristo lang man gid siyang nagkayab. Yung tanong ko lang kasi doon is that ang mga unbeliever lang siguro gid ang makakita sa iyang pagkayab o sa iyang pagbalik. Sino? Sakay? Yung pagkaintindi ko Sakay, sino nga pagbalik? Sakay Jesus Christ? Jesus Christ. Ang mga believers lang. Believers lang. Oh. Sa ginatawang hindi, sa ginatawang nga rapture. No, mao ni. Sa ginatawang nga rapture. Pero ang resurrection tanan makakita jud. Believer og believers. Unbeliever. Believer og unbelievers makakita sa sikang kami ni Jesus Christ. Og naay dako kayo nga paghinulsol sa mga unbelievers sa sikang kami ni Jesus Christ nga makita nilang gahom sa Dios nga si Jesus Christ. Nga man magasulti nga bukid tambakin ako ipitan ako mga bato sa pagkita nila kan Jesus Christ. Siguro pastor mauna yung mga kuan sa mga tao nga nibiya kang Kristo. Nanas like kahibalo niya. Ang dili sila nga dili mo tuo. masulti nato nga ang dili mo tuo, dili nga mo biya. Dili pastor. Nakahibalo sila nga naay Kristo pero dili Wala sila mo tuo. Oh, wala sila gatuo. Kay ngano maingon man sila nga Ginoo tambaki ko be. Okay, wala dili sila tumulo. Samantala tong wala jud kahibalo. Wag wala ro tanan na sa iya kung sa iyang buhaton iya ay kay wala pud siya kahibalo. Pero kana sila nanay sa kahibalo pero lang sila mito. Kay ngano man kay naa ang judgment sa sikan kaming. Kay kwaon na sila ginatawag nga baptism of fire. Ang mga unbelievers kwaon din sa ibabaw sa yuta. Identified sila sa ginatawag nga lake of fire sa impyerno. Kay baro na sila. Para siguro sa mga atheist siguro. Nag-study man po na sila bahin kay Christ kaya nila sila mo to. Mao na nga pag-abot sa gayon nga tinuod di ay mayon na sila nga wala na chance. Oh, wala na. Pagabot na wala na. Daw pras lang ko na sa kwan sa rapture. Remember nga sa rapture, kwaon san Dios ang tanan nga mga Christians. Pasaka sa kalangitan. Ang mabilin puros mga unbelievers. So, meaning nga pag rapture, halimbawa kani mga Christians kita. Kwaon ni kita pasaka. Diri man si Jesus Christ. Ang mabilin diri mga unbelievers. Pero naay mo tungha din nga mga believers. Pag human sa rapture, unsa nga mga believers? 144,000 nga mga Israelites. Pag abot sa rapture,
No, ang pangutana nga pag-rapture nga wala na puros na tanan mga unbelievers, asa sila kakuha og information? Ang 144,000. Siyempre, din sila nakakuha information. Kaya lang, sa Christianity, wala pa sila nituo. Pero pag abot sa rapture, dira na sila makinundong, ay, tinuod itong gisulti sa mga Christians din, no? Mao na sila nga mutuuhay na sila 144,000. Kay nga no, sa mga hitabo karon, naay mga Israelites o uban po ng mga Christians nga naghahatag og mensahe sa mga Israelites karon na ana. Namagay kuan ron pastor. Kanang grupo nga Israelites po ang ilahang Oh, kay pilingon po mga Israelites. kay ngano nga nag Tinuod bitaw na abi. kay mao ni ho. Pilingon. Kay dinhi na sila na sila information sa karon nga panahon. Pag rapture, mao na mo gawas dinhi ang 144,000 nga mga Israelites. Kay naa na sila pagtulunan dinhi nga makasulti sila dinhi sa tribulation nga uy tinuod ito gisulti sa mga Christians. Mo na sila mo dala og mensahe sa 144,000. So same gihapon dinhi sa ginasulti mo ganiha bahin sa ginatawag nga sa sikang kami ni Jesus Christ. Nga sila na ay pagtulunan sa sikang kami ni Jesus Christ. Ingano, kinakahatag nakabalo na sila sa mga mensahe diri sa tribulation. Kaya lang sa katapusan sa tribulation, pag abot ni Jesus Christ sa iyang sikang coming, dira na sila musulti nga itinuod ito gisulti no. Wala na, ulahin na. Nga magasulti sila nga bukid tambaki ko bato kanay unsa nako iguan ako nga patyan ako. Kaya nakita nilang gahom ni Jesus Christ sa second coming. Samantala sang buhi pa sila sa tribulation. Wala sila mituo. Karon kay nahuman ng tribulation. Wala na tsansa pagabot ni Jesus Christ, judgment na sa second coming ni Jesus Christ. Nga ang gawas din mahimo sila nga sa ginatawag nga baptism of fire. Nga identified sila para pa impyerno. So mo nang gawas ang dagan. So mo nang ang resurrection, una jud tanan si Jesus Christ. Kaya lang ang witness sa resurrection katong mga believers lang, sila ni Peter kag si Paul, bisan wala gani siya kakita sa paggawas ni open sa time ni Peter, si Paul wala pa. Ang pamatuod lang nga si Paul nga nakita niya si Jesus Christ nga resurrected. Katong naa na sa may posibilidad katong naa na sa kuiba sa Saudi Arabia. Dito na. Kaya nga naman, kaya gitudloan naman si Paul sa resurrected nga Christ. Amot lang ni-appear, dili po siguro tingog lang. Kaya basi kung ma-appear siya, tapos makadapat yung Dili pwede. second coming na to. May posibilidad nga tingog ra. Nga katong natagbo niya si Jesus Christ sa Damasco. Murag mauro to yung last nga ano pastor, mura og na ay kuan kay. Murag ana. So kung tapos tingog lang, so dito dayon ang conclusion ni Paul kay conservative ra ba na si Paul. Dito dayon siya na-conclude nga resurrected siya nga Christ. Kaya nagatingog na nagsulti na. Nga sama gyapon nga masenaryo sa Old Testament o kung bisan o sa Old Testament nga ang revelation sa Dios sa mga believers direct jud nga nagatingog jud. Kay karon wala na may revelation sa Dios pinagi sa mga tingog niya, wala man. Wala. Mao nang ana ay pastor teacher, na evangelist for salvation, pastor teacher para sa mga Christians for spiritual growth kag mga teachers man sa pagtudlo. Kag siyempre naa nang Bible, mao na nga wala na direct revelation ikan sa Dios karon. Wala na. Pero sang una kay wala pa ang Bible na ay direct revelation sa Dios. Meaning to say nga ang revelation sa Dios sa katawhan direct jud sa pagtingog. Pero karon wala. Masulti nga ayaw na mo ilad nga nagistoryanay kamo sa Dios or else ilabay na imong Bible. Istoryanay na lang kamo sa Dios kay accurate na, precise, perfect. Kaysa mo interpret ka pa sa Bible nga magkamali ka pa. Muna dagan og denomination. No? That's it. Amo nang pamatuod. Okay. So sa karon mag-pray ta kung naay extension man suwat padayon lang ta. Let's pray. Si mo lang naman, salamat kayo sa mga pagtulunan, Ginoo, mga clarification, Ginoo, sa mga kamatuoran. As God Holy Spirit teaches us, Ginoo,
sa mga questions and answers Ginoo makatag kalig-on Ginoo kung unsang angay nga tuuhan sa mga Christian way of life. Gani sa imong mapatulunan, salamat Ginoo nga naghatag og assurance, confidence hangtod sa eternity. Pinagi sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit ug sa amon pong nga bahin of giving us spiritual understanding sa imong mga pulong. Nga tanan sa imong grasya sa imong pamagi ginanangop ang tanan ginapasalamatan nga sa gyapon ng tanan ginasalig. Pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen.